Yo, what's up guys? Siguro napanood nyo na kung paano dinurog, kung paano ginawang pamintang durog ng Australian Boomers ang Gilas Pilipinas. So guys, hindi naman tayo nagugulat dito kung paano talagang dinurog to, winasak o inapak-apakan ng Australia ang Gilas Pilipinas. Kasi nga, napakataas ng ranking ng Australia guys sa FIBA World Ranking. Hindi na tayo magtataka. Kaya guys, kahit masakit, ibablog natin to at magsasabi tayo ng totoo. Hindi tayo wala tayong kakampihan dito. Kahit isa tayong Pilipino, masaktan na kung sino masaktan guys. Pasensya na, bilang isang basketball analysis, kailangan nating kampihan at purihin kung sino ang gumawa ng magaling sa basketball. Naging napakahirap ng gabi para sa Gilas Pilipinas matapos silang lamunin at talunin ng Australian Boomers sa score na 92-49 sa Rock Arena sa Perth, Australia. Sobrang ramdam ang kawalan ng Gilas, lalo pat hindi nakapaglaro ang kanilang naturalized star na si Justin Brownlee dahil sa mga tinamong pinsala o injury sa nakaraan laban nila sa New Zealand. Kasi nga itong New Zealand masyadong physical, ewan ko, lamang na sila. Magaling, malakas, talagang sinasaktan nila ang Gilas Pilipinas. Sinisiko, tinutulak, pinapatid, kung ano pa man, kung anong ginagawa. Basta dirty tactics, dirty games ang ginagawa ng New Zealand. Kaya siguro nagtamo ng pinsala, nagkaroon na injury si Justin Brownlee. Bakit naging tambakan ng laban? So, ano pa bang i-expect natin? Tambak talaga. Sa nagharap ng pito ang Gilas Pilipinas at ang Australian Boomers. Isa lang na ipanalo ng Gilas Pilipinas noong unang panahon pa, noong 1970s pa, napakatagal ng panahon. Kawalan ng opensa. Walang kahit isang manlalaro ng Gilas ang nakapagtala ng double-digit scoring sa buong laro. O yun na ang unang dahilan. Turnovers at bagsak na simula. Maaga pa lang ay pinahirapan na ng Australia ang Gilas sa pamamagitan ng full court press at magkakasunod na turnover. Lamang agad ang Boomers ng 22-8 sa unang bahagi ng laro sa first quarter. Puwersa sa second half. Kahit papaano ay lumaban naman ang Gilas sa second quarter, kung saan nalimitahan nila ang Boomers. Nahuli sila ng 41-27 sa halftime. Subalit tuluyang binuksan ng Boomers ang floodgates sa third quarter at fourth quarter gamit ang kanilang lalim at matinding depensa. Dominasyon ng Australia. Pinangunahan ni Bryce Cotton at Tyrese Proctor ang atake ng Boomers. Ginamit din ng host team ang kanilang laki para kontrolin ang rebounds at opensa. Sino ang mga nag-step up sa Gilas sa kawalan ni Justin Brownlee? Siyempre, ang 9-time PBA MVP Junmar Fajardo kumana ng 8 points, 8 rebounds, 3 assists at 2 blocks. Okay na rin para mapagtiyagaan ng Gilas ang ang stats na to kaysa wala, di ba? Wala naman tayong big man na ibang maasahan. Ito lang Junmar. Mike Phillips nagpakita ng sipag at enerhiya na nakapagtala ng 6 points at 12 rebounds. Nakadalawang dakdak to sa harap ng mga muka ng Australian Boomers. Dahil dito, sa pagkatalong ito, nagtapos ang Gilas sa unang round ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers na may 2-4 win-loss record. Pangatlo sa Group A habang nananatiling perpekto ang Boomers sa 6-0. Yun ang mga kaganapan guys. Pero napakasakit to guys. Kasi nga, Pilipino tayo. Siyempre nasaktan tayo pag natalo yung Gilas. Gusto natin manalo yung Gilas. Sino ba hindi gusto manalo Gilas? At tuwing natatalo ang Gilas, parang may kirot sa puso guys. Parang may kumikirot. Masakit. Siyempre nga, Pilipinas yung nasa dibdib nila. Nire-represent ang buong Pilipinas basketball. Napakasakit. Kasi nga, number 1 sport natin ang basketball. Mahal na mahal natin ang basketball. Kahit may kulang tayo sa height, kulang tayo sa ability, mahal natin ang basketball. Kaya nga ginagawa natin to mga vlog na to kasi sa pagmamahal natin sa basketball, gusto natin tulungan ng Gilas Pilipinas. Hindi natin kinukutya ang Gilas Pilipinas. Sa halip, binibigyan natin sila ng lakas ng loob. Sinasabi natin yung mga mali nila. Hindi tayo nagsusugar coating dito. Sinasabi natin to para gumaling ang Gilas Pilipinas. God bless you all. Peace.